25 ampere na DC MCB, tapos DC SPD. Tapos dito yung ating 40 ampere na breaker, AC SPD. Tapos ito yung voltage protector. Ito yung ating sa load, 40 ampere din. Tapos maglagay ulit tayo ng SPD para dito naman sa load. Ito SPD na to para sa grid, SPD na to para sa load side ng inverter. Guys, update lang tayo, no? Bali, itong ating DEYE hybrid inverter, itong on-off grid hybrid inverter natin ay naikasa na natin. Nagpatulong tayo para mabuhat natin, no? Kasi mabigat siya. Tapos yung ating mga expansion bolt, hindi natin ginamit yung kasama. Bumili tayo ng mas malaki. Dynabolt. Ayan, 4 na piraso. Bali, naikasa na natin yan. Tapos kung mapapansin nyo, meron na rin tayong cable duct dito. Ayan, isang butas sa taas. Binutasan natin yung ating kisame. Tapos meron na rin tayong grounding wire dito. Itong grounding wire natin, inabang na natin. Number 8 lang yan na AWG na THHN na wire. Ayan. Tapos yung ating cable duct, bali nag-ano tayo ng tox dyan. Ayan, mga tox yan. Tapos tinurnilyo natin. Tinabi natin dito sa ating distribution box. Nilagay na rin natin to. Inabang na natin. Tapos yung ating mga gilid, kasi may mga daanan ng wire yan. Binutas natin. May butas yan. Tapos dito sa baba, may cable duct din. Pinantay lang natin halos, no? Para hindi siya mababa. Kasi pag mababa, hindi siya maganda eh. Ang gagawin natin sa wire, may lalabas ng wire dito. Dito tayo dadaan sa ilalim pag ganun tayo. Puro pababa ang ating daan sa wire. Tapos yung problema natin doon sa ating PB railings sa bubong, inayos na rin natin, tignan natin ulit. Bali yan, nailipat na natin yung ating solar panel, yung ating Ian Solar. Dati dito yan eh. Ito yung ating bracket na pinabricate. Dati dito yan. Naiusod na natin yan sa medyo mataas. Tapos yung ating problema dati na malundo, yung napagpag na solar panel, ito yung solar panel na yun. Ang ginawa natin, inulit natin, no? Tapos ang nangyari ay yung ating mga L-put, kung mapapansin nyo, yung L-put na yan hanggang doon, 4 na yung ating L-put sa isang railings na mahaba. Ito. Ayan. Ayan. Tsaka yun. Ayan, o. Ayan, bali 4 na yan, kabilaan. Sa isang 2.4 meters, 4. Mas matibay siya. Tapos dito sa ating dugtungan, kasi may dalawa tayong mahabang railings, naglagay naman tayo ng splice. Ito. Para magkadugtong pa rin yung dalawang PB railing natin. Tapos ganoon din sa kabila. Itong mahabang railings natin, ito, 4 din yung kanyang L-put. Dati kasi 3 lang, no? Ngayon inapat natin para mas matibay. Mas matibay yan, no? Hindi na halos gumagalaw. Tsaka kagandahan kasi nitong may splice na to, hawak niya rin yung kabila. Magkabilaan silang railings ay magkadikit na sila. Matibay. Ayan. Bali yung gagawin natin, kakasan na lang ulit yan. Tapos meron tayong binili sa Shopee na solar panel, 585 watts. Hindi pa nadating. Tignan natin kung maganda. Kasi sabi ay pwede naman daw tayo mag-series ng mas mataas ng konti. 585 yung nakita natin. Free shipping sa Shopee. Tapos bifacial din siya. Tignan natin para makumpleto na yung ating 5 piraso na solar panel sa isang string. Kasi yun lang ang kasya dyan sa isang habang yan. 5 solar panel. Kaya sinagad na natin. Tignan natin yung ating grounding rod. Kabit natin yung wire natin. Bali, ito na nga yung ating wire, no? Nakaabang na yan. Ang sukat nito ay number 8.
Problema natin, bitin na yung ating wire, no? Para doon sa solar panel na kulay green. Ayan. Ito, sakto lang yan dyan. Magagamit natin lahat yan dito. Isa DC SPD, AC SPD, yung grounding ng inverter, isa battery. Magagamit natin yan halos lahat. Kaya mabibitin tayo. Ngayon, ito rin yung ating wire para sa grid tsaka sa load. Number 8 din to. Kapag sumobra tayo rito, siguro ito na lang din yung gamitin nating ground dun sa ating PV railings tsaka sa solar panel. Papunta dito sa ating ginawang bus bar. Yung kinabit nating bus bar dito sa taas. Ayan. Bali, nilagay natin sa bus bar yung isang wire. Itong wire na to ay papunta dun sa grounding rod. Itong isang to ay pumunta dun sa ating butas ng kisame. Ayan, yan. Tapos ngayon, ikabit muna natin yung grounding wire natin dun sa grounding rod. Bali, ito yung wire natin. Yung nasa taas, dito nagpunta yan. Tapos nakapasok yan dyan. Papunta yan doon sa taas. Gagawin natin, kakabit natin dito sa nilagay natin ground rod. Copper yan, copper. Bali, yung ground rod na yan ay sa Shopee rin natin nabili, no? Balatan muna natin yung wire, tapos ikabit natin doon sa ating ground rod. Balatan muna natin, habaan natin para maganda. Yan, medyo mahaba, no? Bali, yung gagawin natin, para hindi siya maghiwa-hiwalay kapag ating inipit doon, kuha tayo ng isang strand dito. Ayan, kumuha tayo ng isang strand, tapos balutin natin yung ating copper para hindi magwatak-watak yung ating wire kapag ating kinabit doon sa lock na, sa pinaka pang-ipit sa clamp. Bali, nakapulupot na yan dyan, hindi na maghihiwa-hiwala yung strand niyan. Ito na yung ating wire, papasok natin dito. Tapos higpitan natin. Ayan, bali naipit na yung ating wire, no? Tapos siya, papunta na sa taas. Bali, hindi tayo tuloy-tuloy na nakakagawa, no? Unti-unti lang kasi may trabaho tayo. Ito nga pala yung ating setup ngayon. Kung di nyo pa napanood, lalagay natin doon sa taas. Bali, kabit na natin dito yung ating mga nabili, no? Ang kakabit natin dito yung mga breaker, SPD. Ayan, nakabit na muna natin. Tanggalin muna natin yung takip para makita natin yung loob. Bali, hindi tayo palagi nakakapag-video, no? Kasi tayo po ay nagtatrabaho sa isang company. Nakakapag-video lang tayo kapag may extra tayong oras, no? Pagka rest day, yan. Nakakapag-video tayo niyan. Nakakagawa rin tayo dito. Hindi tayo pa laging may oras, kaya sinasamantala lang natin yung pagkakataon. Bali, yan ang loob ng ating distribution box. Ito yung ating mga binutas. Diyan tayo magdadaan ng mga wire natin. Ilagay natin dito yung ating mga nabili na breaker. Bali, ito yung isa nating nabili. Taxnail to na 25 ampere. Bali, yung kulay green na to, reversible yung input tsaka output nito. Pwedeng mag-input sa taas, pwede rin mag-input sa baba. Kabit muna natin. Tapos ito yung ating SPD, Taxnail din. DC SPD to. Para to sa solar panel natin, itong dalawa. Bali, isang string lang yung ating solar panel. Kaya isa lang muna yung ating ikakabit. Tapos itong ating grid, 40 ampere. Bali, doon sa hindi pa nakakapanood ng mga nauna nating video, no? Ang ating inverter talaga na dadating ay 3.6 lang, no? 3.6 kilowatt na DE.
Tapos, chinek na natin yung manual natin dati. Ang recommended talaga ni 3.6 noon ay 40 ampere. Ngayon, nabili na natin yung mga kailangan natin sa 3.6. Kaya, nung dumating yung ating 12 kilowatt, iba naman yung recommended niya. Hindi na tayo bumili ng mga breaker kasi nga, nabili na natin, sayang naman. Bali, ang gagawin natin, dito tayo sa inverter mag-a-adjust ng mga parameters. Ito ngayon yung ating AC SPD. Kabit natin. Tapos meron tayong voltage protector, over and under voltage protector. Ayan, kabit din natin. Ito ay sa grid, no? Tapos dun sa ating load, meron din tayo 40 ampere. Ang ikakabit natin ay RCBO. Kabit natin para sa load. Taxnil din to. Pagkatapos ng ating load, kakabit din tayo ng SPD ulit. Para mas safe yung ating appliances at inverter. Ito na yung ating breaker. Simple lang naman yan. May diagram si Deye doon sa manual niya. Simple lang. Bali dito, kulang pa tayo ng mga breaker. Kung mabubuo natin yung tatlong string, ayan, mapupuno pa natin yan. Tapos dito, ayan lang muna. Bali pinili natin yung distribution box natin kasi para kita natin kung may nakatrip, tapos kita natin yung ating voltage protector. Clear yan, clear. Hindi natin ginamit yung yung enclose. Simple lang kasi yung wiring ng hybrid. Konti lang yung kanyang parts. Di katulad doon sa off-grid na ginawa natin. Bali ito, hindi muna natin i-wiring, no? Hintayin muna natin yung ating solar panel na isa. Update lang to. Para lang hindi mahaba yung video natin, inunti-unti lang natin. Ayan, bali yan na. Ito yung ating 25 ampere na DC MCB, tapos DC SPD. Tapos dito yung ating 40 ampere na breaker, AC SPD. Tapos ito yung voltage protector. Ito yung ating sa load, 40 ampere din. Tapos maglagay ulit tayo ng SPD para dito naman sa load. Ito SPD na to para sa grid, SPD na to para sa load side ng inverter. Tapos itong voltage protector, pwede rin nating palitan ng wattmeter natin, yung smart wattmeter. Kasi yung smart na wattmeter natin, meron na rin siyang voltage protector. At the same time ay magbabasa pa siya ng wattage natin kung ano yung konsumo natin. Bali sa ngayon, ganyan lang muna ulit. Update lang tayo. Unti-unti lang para hindi humaba yung ating video. Sa susunod, mag-wiring na tayo. Kapag dumating yung ating binili na 585 watts na solar panel. Bali, hindi pa yun nadating. Sa Shopee rin natin yun in-order. Bali, nakuha ko rin siya ng free shipping. Ang bili ko ay 5,700. Hindi ako sigurado kung maganda. Kaya lang kasi wala na kasi akong mabili nung 550 watts na solar panel na monofacial. May nag-comment sa atin na pwede naman yung mas mataas ng konti lang. Kaya in-order na natin yung 585 watts. Hindi ko lang alam kung maganda. Kaya hindi na rin ako umorder sa iba kasi may pag pinalalamove kasi additional na 1,000 plus. Kaya sa Shopee na tayo umorder. Pagka maganda, di bili rin kayo nung katulad nun. Pagka pangit, sabihin ko sa inyo na hindi maganda. No, ngayon, ito lang muna. At least may pagbabago, no? May nangyayari. Ayan. Ito, nakahanda na naman yung wire natin. Ito yung ating wire na THHN. Number 8 din yan. 8AWG. Mataba yan, makapal. Tapos ito yung PB cable natin. Ayan na. Nakahanda na tayo. Pero kung dumating yung panel natin, ang testing natin dito ay grid time muna kasi wala pa yung battery. Wala pa rin yung ating battery. Kaya ito muna, mag-grid time muna tayo tapos i-testing natin. Ayun, salamat.